So ito na, ah, mga kababayan yung ating, unang pag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa reaksyon mga kababayan ni Attorney Carlo Ibanez 'no. Laka, patay ka diha mga kababayan. According mga kababayan ni Carlo Ibanez, actually mga kababayan marami pong sinasabi si Attorney Carlo Ibanez 'no at meron ngang kasinungalingan si Sara dito mga kababayan na binulgar ni Attorney Carlo Ibanez. Sa mga hindi po nakakakilala kay Attorney Carlo Ibanez, mga kababayan, siya po yung nasa ating thumbnail ngayon. Isa po siyang abogado at kung napanood niyo siya sa TikTok, siya yung abogadong naggigitara habang nagre-react yung bago siya mag-react. Mm. So ngayon mga kababayan, meron siyang, binulgar na paho nga ni Sara Duterte, mga kababayan, yung kasinungalingan ni Sara. Hello po sa iyo Ma'am, Ialvao 'no, sa Winnipeg, Canada. Ayan, and kay Ma'am Priscilda, and kay Emilia, hello po sa iyo Ma'am, and kay Swarso Liven, and kay Bueng, hello po, and kay Bernsita Mediante. So ito po mga kababayan, pakinggan po natin yung reaksyon ni Attorney Carlo Ibanez, mga kababayan, na sinabi niyang mga supporters ni Sara ay bumitaw na or nagbibitawan na. Mga kababayan, itong mga taga-suporta ni Sara. Naku, bakit kaya? So ito po, pakinggan natin ha mga kababayan sa One News PH po ito ng News 5. No, hindi ko na po ipakita dito mga kababayan, i-play ko lang siya tapos pakinggan natin. No, pero ipakita ko yung una. No, ito po siya, wait lang. Ayan, unang lang natin. Ito po Join, connect, and advance your career on LinkedIn. Ito po Let me out today. Bumaba na daw yung rating ni Sara. Ayan. So ito po mga kababayan si Attorney Carlo, Ibanez. Ah, oo mga kababayan. Ayan po si Carlo Ibanez, isang abogado na nagbigay ng reaksyon 'no, patungkol kay, ano, Sara Duterte 'no. So ang sabi kasi dito mga kababayan sa interview sa kanya na, "Are Sara Duterte supporters is starting to drop?" Yan ang tanong, Kuya Benji TV ng Batanggenyo vlogger is the father of child, you want to give that his FB account and his, blue check. Ayan, Ma'am Miraflor Bumagat, opo, na nag-comment na po ako kanina doon sa kanyang, mismong, Facebook 'no, na sana, ma-replyan tayo, oo. Nag-comment na po ako kanina doon, yung buhat-buhat niya yung bata, oo. So ngayon mga kababayan, eto na nga, 'no? Si Attorney Carlo Ibanez ay tinanong po siya kung ito bang mga supporters ni Sara ay talagang lumagapak na, talaga bang, bumibitaw na yung iba. Ulitin ko mga kababayan, dito sa sagot ni Attorney Carlo Ibanez, siyempre attorney ito, dinadaan niya sa legal or may pagdaan sa batas 'no, parang law, ganyan. So alam naman natin kapag mga abogado magsalita, may mga ano 'yan, may mga articles 'yan na keme-kemeng gano'n. So ako naman mga kababayan, hindi naman ako abogado. Alam naman po kasi natin mga kababayan na talagang lagapak na po talaga si Sarah. Oo, Diyos ko mga kababayan, kailangan pa bang i-memorize 'yan? Kailangan pa ba nating baliktarin? Kailangan pa ba nating gamitan ng microscope, magnifying glass? Kailangan pa ba nating gamitan ng pulgadera? Kailangan pa ba nating gamitan, mga kababayan, kailangan pa ba nating gamitan ng tape measure 'yan? Hindi na po. So mga kababayan, eto po kasi ang nangyari. Pakinggan natin si Attorney Car. Tumaas daw ang rating ni BBM, tumaas daw ang rating ni Lenny Robredo. So, what you said is right, but not to the extent na sobra na. Medyo bumababa na rin siya. Ibig sabihin, there are people who are affected for this, di ba? May mga supporters siya na nagbibitaw na rin. But still, marami pa rin mga diehard na Sara supporters. And that's that's very sad. Kasi nga, may mga nakita ko in interview sa kalsada, tatanong, sino iboboto mo sa 2028? Si Sara Duterte. Anong paborito mong nagawa ni Sara Duterte? Wala silang masabi, di ba? So it's very sad that even after everything, meron pa rin mga tao that's supporting Sara Duterte. No? However, I am very, very hopeful kasi nga, bumababa yung ano niya, bumababa yung kanyang popularity and tumataas yung popularity ng iba. And I'm very hopeful na sana sa 20. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan,
talagang mismo kahit sino po 'no, mga political analyst 'no, kahit kayo mismo mga nanay, mga tatay na siyempre mga senior citizen na siyempre yung mga mahilig sa politika, yung mahilig sa showbiz. Alam niyo po mga kababayan at kahit kayo nakasubaybay kayo, Diyos ko, kahit kayo nga mismo ngayon tanungin, sa tingin niyo ba sa mga pangyayari ngayon patungkol diyan sa impeachment ni Sarah, mga kababayan, tumataas ba ang ratings niya? Dumadami ba ang supporter niya? Ah, kahit ako ang tanungin mga kababayan, wala po. Lumagapak si Sarah. Diyos ko naman mga kababayan, hindi na natin kailangan ng thermometer 'yan para masukat natin kung gaano kainit, hindi natin kailangan ng thermometer mga kababayan, 'no? Para makita natin, mga kababayan. Sabi ni Dorcas Titanus, ayan, na, "Don't trust false Asia." Actually mga kababayan, hindi naman ako nagtitiwala sa false Asia. Ako kasi mga kababayan, nakikita ko kasi. Una, bigyan ko kayo ng example, according nito kay Attorney Ibanez, although merong mga supporters si Leni na andiyan pa rin, nanatili, may supporter si BBM na umalis, may supporter si Sarang umalis, may mga nadagdag, may mga nababawas. Mga kababayan, magbe-base po tayo sa mga pangyayari. Bakit? Una, sa ngayon kasi mga kababayan, nakita kasi natin na yun palang nilabas sa AMLAC, wala na siya dun, lagapak na si Sara dun, yung nilabas sa AMLAC. Kasi una, 'di ba kung naalala ninyo si Trillanes ang unang kumuda diyan, patungkol sa AMLAC. Anong ginawa ni Digong? Ginamit niya ang kapangyarihan ng social media sa pamamagitan ng pagbayad ng mga trolls. Ma'am Beverly Paruhino, maraming salamat po. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga online trolls, yung mga vloggers. Ngayon, mina-manipulate nila na kung ano yung mga sinabi ni Trillanes ay kailangan ipalabas ng mga vloggers na si Trillanes ay sinungaling, si Trillanes ay fake news, mahilig gumawa ng script, mahilig gumawa ng imbento. So, ang mga tao at the time nung panahon ni Digong mga kababayan, 'no? Oo, sabi ni Ma'am Jinilyn Special, oo, yung ibang Pilipino dito Ken sa Lebanon 'no, ayan, wasting their time now they are quiet, 'di ba? Oo, natahimik nga sila Ma'am, 'di ba? Hmm, kasi sa totoo lang mga kababayan, nung panahon kasi ni Digong kapag bumangga ka sa kanya, alam mo ang unang lalaban sa'yo vloggers. Ngayon 'pag hindi kaya ni Digong, NBI, padampot ka. 'Pag hindi kaya ng NBI, papatay ka. Gano'n 'yun, gano'n ka-simple or else kung malaking manok ka or malaking politician ka, ang gagawin ni Digong diyan, patukhang ka, kasali ka sa listahan ng tukhang, 'di ba? So, sa totoo lang, mga kababayan, 'di ba, Ma'am Pilim? Sa totoo lang mga kababayan, ngayon kasi napatunayan kasi ni Trillanes mga kababayan at ng taong bayan na totoo lahat ang sinasabi ni Trillanes. Bakit mga kababayan? Kasi una, ang sabi nga ni Trillanes, "Antayin niyo lalabas ang warrant ng ICC, magigising kayo." 'Di ba? Oo, 'di ba Sir Joseph Bangog? Sabi nga ni Trillanes, "Tignan niyo, antayin niyo lang, yang yabang ni Duterte mawawala yan pagdating ng warrant ng ICC." Anong sabi ng mga DDS? Ito, hindi ko makakalimutan yan, tawa silang tawa. Ako nga, sinabihan nga ako, "Sana yung ICC mo." Yung ICC mo nasa helmet nakadikit yan, nasa electric pan, nasa rice cooker. Yan ang sabi ng mga putang inang DDS, mga DDS nanood sa akin diyan ngayon. Anong sabi ninyo yung una, mga putang ina niyo, hindi kayo naniniwala kay Trillanes? Anong sabi ninyo? Asan na yung ICC na yan? Kahit sumama ka pa pusa sa akin, ngak-ngak ka na ngak-ngak. Make my day, Mr. Trillanes. Oh, sabi-sabi pa ni Bato yan. Putang ina. Ma'am Arlene Mariano, hello po sa'yo, ma'am. Putang ina, pagdating ng ICC, inaresto si Digong. Ang sabi ng mga DDS, grabe, grabe. Binayaran ni BBM ang ICC para ikulong si Tatay Digong. Putang ina, nawala na si Trillanes, si BBM na pinagbintangan. Putang ina, si Trillanes naman yung nag-file ng kaso niyan dun sa ICC. Tapos ang sabi nila, grabe, demonyo talaga si Trillanes, butang ina talaga niya. Pero nung una sabi nila, yung ICC na yan. Nasa helmet lang yan makikita. Nasa electric pa nakadikit. Nasa rice cooker yan.
Tapos ngayon, ito na mga kababayan, nahuli na si Digong, 'di ba? Nahuli na si Digong, dinala na do'n sa dahig, nasa kuwan na, Netherland na. Ang nangyari karon mga kababayan kay niingon naman pud na ang mga DDS nga, dili man na tinuo kay di man na tinuod kay gikidnap man na si Digong, hala gikidnap man daw si Digong na nabuang. Hala gikidnap daw, sabi ng mga bobong Bisaya na DDS, gikidnap na pud nila si Tatay Digong, luoy kaayo. Asa man ka nakakita og gikidnap na nabibisita ng anak. Yeah, asa man ka nakakita ng gikidnap na napagpupuntahan ng anak at may abogado, may pangbayad nga, bilyon ang naubos. Hala, asa man ka nakakita og gikidnap nga iyong ana? Tapos ingon man na sila nga kababayan na, "Hala gibayaran na ni Marcos ang ICC kay kawawa na si Tatay Digong nandun sa dahig na nangabuang." Tapos mga kababayan hindi pa rin sila naniniwala kay Trillanes kay si BBM daw ang nag-utos nga ikulong si Digong. Sabi ko, "Mga buang 'to, mga tarantadong DDS, mga buang, mga bungol, mga ugo, nga, nalipasan ng gutom, pasmo, pasmo ang bunganga, pasmo ang utak, pasmo pati pang-iisip, may mga kapansanan sa pang-iisip." So ngayon, mga kababayan ngayon mga kababayan, ingon na naman, sabi na naman ni Trillanes, "Oh, abangan ninyo, 'pag lumabas yung bank account ni Digong at ni Sara diyan sa impeachment niya diyan sa hearing-hearing sa Kongreso, makuan, game changer 'yan, magbago ang pananaw ng taong bayan." Kay ang pera ni Digong at ni Sara bilyon-bilyon, pati kay Manscarpio na niingon naman po na ang mga DDS mga kababayan na fake news na si Trillanes, sundalong kanin na, imbento-kwento na. Tapos mingon man sila, "Kahit anong gagawin ninyo, Pilipinas, Duterte pa rin, tay, kami naman." Sabing gano'n, "Tay, kami naman." Ngayon mga kababayan, eto na, pinalabas na si kuan Trillanes, in-invite na doon sa Kongreso kay in-invite sa Kongreso kay mag-witness siya patungkol sa bilyon-bilyon na ang mga sinabi ni Trillanes kay nagtugma man dun sa sinabi ng AMLAC na sabi na naman ng mga DDS, "Putang ina 'to si Trillanes talaga at AMLAC, binayaran ni Trillanes ang AMLAC." Putang ina, binayaran na naman daw ni Trillanes ang AMLAC. Si BBM na yung kasalanan niyan kay ang nasa likod ni Trillanes, si BBM. Putang ina talaga, o kalayo-layo ng partido ni Trillanes na demokratiko kaysa doon sa partido ni PBBM. Ah, mga buang yung mga DDS 'no, mana-mana lang sila diyan kay Sara. Hmm, mga giahak 'tong mga animal na 'to. Oh, 'yan si Trillanes, oh, nagtugma kasi yung sinabi ni Trillanes mga kababayan. Nagtugma kasi yung sinabi ni Trillanes doon sa sa Senate hearing na 2.6 billion ang pera ni Sara at ni Manscarpio, linis na yon, hindi pa kasali yung mga outflow, inflow. So ngayon mga kababayan, iingon naman ang mga DDS na ang nasa likod ni Trillanes si BBM na nabuang. Sinabi na naman nila si BBM na naman daw ang nasa likod ni Trillanes. Hala, naunsa man in taon, mga hopeless people. 'Di ba? Mga animal, mga buang. Tapos kahit nakita na nila mga kababayan, sinampal na sila ng katotohanan. Naalala ninyo nag-file si Manscarpio ng petition na 'wag daw ibulgar itong kaning ang bank account nila. Tapos ipatigil ang impeachment. Ayun ang resulta ng Quezon City Trial Court. Binasura na mga kababayan. Sabi na naman ng mga DDS, itong Quezon City Trial Court, nakatanggap na naman ng maleta. Kay BBM na naman yan. Putang ina 'tong mga DDS talaga, oh. Pag hindi nila kayang sagutin mga kababayan at kapagka nabulilyaso ang kanilang mga kabutbutan, sabihin agad nila, nakatanggap ng maleta. Ilang maleta kaya natanggap nitong trial court sa Quezon City. Kaya binasura itong petisyon ni Manscarpio. Hala, mga buang, may mga DDS kung ano-ano yung pinagsasabi, mga hayop. 'Di ba, Sir Debunk? Maraming salamat po sa iyong palipad. 'Di ba? Mm. Ay Diyos ko. Tapos may ano daw, "It is true Kent, there will be rally on May 11." Hayaan niyo sila mag-rally diyan, Ma'am Maria Pipalisok. Mabuang kaka-rally nila diha mga kababayan, mabuang man na sila. Kaya sabi dito ni Attorney Carlo Ibanez 'no, na talagang wala si Sara talaga. Medyo Hmm. ano na,
matalino na yung mga Diba? Kaya meron nga daw, ewan ko chismis yan na may nagpadala lang sa akin na ano raw, pare ko na meron daw lumabas na internal memo na telling the supposed to be the solid DDS, yung grupo nila, not to watch anymore and to read mga mainstream media. Kasi mainstream media, Oo, yan. Isa din yan mga kababayan na pinakalat ng mga DDS vlogger at ng mga supporter ni Sara na huwag paniwalaan itong ABS-CBN, GMA, TV5 kay mga bias daw yan. Bukod tanging paniwalaan ang SMNI lang daw kay totoo daw ang binabalita. Na Ma'am Elina Badilla, hello po sa iyo dyan, ma'am. Maraming salamat po sa iyong palipad. Thank you so much. No? Huwag daw maniwala mga kababayan sa mga mainstream media, lalong-lalo na sa mga media outlet ng ABS-CBN, TV5, Billionaire News Channel, GMA, kay mga bias daw na, mga fake news daw, na tapos na bali-balitaan natin, inaresto ang kanilang consultant dun si Jason sa dahil sa fake news. Na, ginoo ko. Ang sabi sabi ng mga DDS vlogger, huwag kayong maniwala sa mga balita. Ang bukod tanging paniwalaan ninyo ay ang SMNI lang kay totoo ang binalita. Wow, totoo. Pero yung consultant, wow, nakulong dahil fake news. Wow! Nung hinuli, nagkahika-hika. Nung nakalabas, walang hika, hindi na nag-wheelchair. Wow! Diba? Kita nyo yan? Huwag maniwala sa mainstream media. Ang tanging paniwalaan ay SMNI lang. Pero yung consultant, 1 million ang sahod per month. Wow, nakulong. Bakit? Wow, fake news. Diba? Ginoo ko. Continue. binabaliktad na. Ang narrative na is pababa na siya ng pababa and something. And ako naman, from my end, Mm. medyo, kasi I always, friends, alam niyo naman ako, I try to be apolitical. No? Mm. Pero when I analyze naman this one, attorney, why would you even try to fill a another candidate from your family kung medyo rocky and shady na yung di ba? Kasi si Baste. Yeah. Basta yung Padilla na di ba? Yung nachichismis. Hindi biro alam, Baste and Padilla, pag na BP, tataas yung BP. Diba? Kaya sabi nga ni Attorney Carlo Ibanez na wala na, kahit sino na sigurong patakbuhin nila, ang taong bayan kasi sa totoo lang nagigising na. 'Di ba mga kababayan? Kahit nga si Baste, si Robin, ayan po si Attorney Ibanez at si Juju A ha, interview po 'yan, 'no? Kahit si si Baste at si Robin ang pagsamahin mga kababayan, wala talaga. Wala kang maano diyan sa kanila. Walang mga kuwenta 'yan, 'di ba? Oh, 'yun ang katotohanan mga kababayan. Ito pa, pakinggan ninyo mga kababayan yung kasinungalingan ni Sara ha. Ano yung kasinungalingan ni Sara? Naalala niyo mga kababayan na 'di ba may nilabas si Ramil Madriaga na ang sabi ni Ramil Madriaga, si Sara Duterte daw ay hindi sana makapasa bilang lawyer kung hindi tinulungan ng kanyang mga propesor. Oo, kasi si Sara daw medyo mahina or bogo, no? Sa Bisaya bugo, sa Tagalog bobo. Oo. So, sabi ni Attorney Carlo Ibanez, paano daw nalaman ni Sara ang grado niya na 80%, no? Bilang lawyer, pribado daw yan, hindi daw yan basta-bastang nalalaman kung magkano ang grado mo. Kapag ikaw daw isang lawyer, kapag pumasa ka, nilalagay lang daw ang pangalan mo doon na ikaw ay passer, bold pa o bar passer. Hindi daw nilagay doon kung magkano ang grado mo. Ngayon, kung gusto mo daw malaman ang grado mo kung magkano, mag-ano ka daw, magpadala ka daw ng sulat at i-request mo pa daw yan, mahaba-habang proseso daw yan, bago mo malaman kung magkano ang grado mo. So, itong mga DDS, no, mga kababayan, ay mga sinungaling talaga. Paano daw nangyari na 80% ang grado, isamantalang ang mga lawyer daw, alam daw ng mga lawyer yan, na hindi daw basta-basta malaman kung magkano ang grades mo. Malalaman mo lang daw na pumasa ka kay inilagay lang daw doon, bar passer ka. Pero pag grado, wala daw yan, hindi daw na makikita. Maliban na lang kung i-request mo, pero mahabang proseso. Pakinggan nyo ha mga kababayan. Grade sa bar, irrelevant.
Ito pakinggan niyo. Pinapublish nila is pass ka lang or hindi. And the top 10. Mm. So wala ka sa top O 10. top notcher, top 10. Wala ka sa top 10, hindi mo malalaman ang grades mo. Kaya medyo Kung wala ka sa top 10, halimbawa, bar top 10 pa, mga top notcher, di ba? From 1 to 10. Di ba, kung pasok ka dyan sa top 10, mga top notcher, bar passer top 10, top notcher, malalaman mo kung magkano ang grado mo. Pero kung hindi ka daw kasali sa top 10, bar passer or top notcher, hindi mo makikita ang grado mo. Yan ang sabi ni Attorney Carlo Ibanez. Di ba napakasinungaling nito ni Sara Duterte? pinapublish nila is pass ka lang or hindi. And the top 10. So wala ka sa top O 10. top notcher, top 10. Wala ka sa top 10, hindi mo malalaman ang grades mo. Kaya may joke nga kami as a lawyer eh. May joke kami eh. Tinanong ka anong ranking mo sa bar. Sabi mo 11 ka. Dapat 11 Oo, ka. kasi no one would know. Yung grades sa bar, hindi mo rin malalaman, no one would know. So how do we verify 80 talaga siya? Ay, di natin mabibet. So unverifiable yun. Oo. Unless, So it's not Di ba? Alam nyo na, mga DDS, mga fake news talaga kayo. Bakit? Anungin niyo si Sara. Si Sara ba pasok sa top notcher nung graduate siya pagka-abogado? Pang ilan ba si Sara? Pasok ba siya sa top 10? Nanay Minda, hilo po. Kasi kung pasok siya sa top 10, alam niya ang grado niya. Kung hindi siya pasok sa top notcher o top 10, ibig sabihin, hindi malalaman ng mga lawyers kung magkano ang grado. Kasi pag sinabi mong top 11 ka, wala yon. Pribado yon. 'Di ba? Yun ang katunayan, mga kababayan. So kung hindi ka naman top notcher, huwag kang magyabang na 80 ang grado mo. Or sa madaling salita, kwento lang yan ng mga DDS. 'Di ba? Gawa-gawa lang. Si Attorney Carlo Ibanez na nagsabi. it's not a public document. It's not a public document. A public document is whether or not you pass or you okay. Pero yung grades mo, hindi siya public. Even if ako, magre-request ako sa Supreme Court ng grades ko, hindi ganun kadali eh. Kailangan magsulat pa ako, mag-request pa ako para malaman ko yung grades ko. Wari nakalimutan ko grades ko, mahirap. So that, ngayon ko na mas klaro na ngayon sa akin. Kaya pala sinasabi ko kanina na parang mas madali yata i-tackle yung problema ng law school na sinabi niya. Kasi no one can verify. No one can verify. Correct. Okay. Di ba? Si Attorney Carlo Ibanez na nagsabi. Malalaman mo na 80 ang grado mo. So, ibig sabihin kung 80 ang grado mo, Sara, pasok ka sa top notcher, sa top 10 na lawyer sa Pilipinas? So, ibig sabihin, pasok ka sa top 10 kung 80 ang grado mo? Ganyan ba ang klaseng utak, top notcher? Hindi nga alam ang meaning ng preamble? Paghilom di Sara, gapakaulaw lamang ka. Ay, Diyos ko. 80% grado mo. So, ibig sabihin, pasok ka sa top notcher. Tapos, pag tinanong mo anong meaning ng preamble, hindi alam. Potrages. Diyos ko. Kaulaw-ulaw, di ba? Si Attorney Carlo Ibanez na nagsabi, hindi ganun kadali. Pag humingi ka ng ng grades mo. Di ba? Alam nyo na, mga kababayan. Di ba? Sir Michael Oralio, hello po. Alam nyo na, mga kababayan, kung gaano kasinungaling si Sara. Di mo na dapat in-explain mo na yan, Ken. See you again. His category. Sabi ni Ma'am Ganing Archola. Di ba? Yun ang katotohanan. Yun kasi talaga parang binibigyan niya ng pansin ngayon. Diba? O saka yun rin, doon rin nagpo-focus actually ang ang marami doon sa grades niya. Marami nang nagde-defend sa kanya, marami rin nagsasabing hindi naman yan sukat ng magaling na abogado, di ba? Yung bar grades. In fact, in practice, kami as abogado, hindi tinatanong yan, bar grades. Never yan. Kung mag-a-apply ka ng trabaho sa law firm or even sa government, hindi tatanong kung anong grades mo. Magiging judge ka or magiging justice ka, hindi tatanong yung grades mo. Basta lang, pag pumasa ka abogado, yun na yun. Basta, well, of course, so again, hindi na yan. Hindi na mag-verify whether it's true or not. But
Anyway, ikaw na rin naman nagsabi, hindi naman masyadong Yes, importante niyan is the output and the result of your work. So, Oo, 'di ba? Si Attorney Ibanez na nga nagsabi na kapag bar passer ka, nakapasa ka bilang abogado, hindi man importante yung grades mo. So anong rason bakit manghingi o mag-request ka ng grades, eh pag nag-apply ka ng trabaho, hindi man kailangan ang grades kasi nga pasado ka naman bilang lawyer. So bakit kailangan pa ng grades? 'Di ba? Tapos sasabihin mo 80 ang grado mo, tapos hindi ka marunong gumamit ng laptop. Bogo, nay, kaulaw. Oh, so yun po yun mga kababayan, na maniwala ka 80 ang grado tas 'di marunong gumamit ng laptop, computer illiterate, pag undang diya Sara, oy, itulog mo yan.